Kung paggamit ng dahas bilang pangontra sa mga aksyon ng China doon ho sa may West Philippine Sea, hindi pa rin po nakikitang opsyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Bea Penisa. Hindi nakikita bilang option sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng dahas bilang pangontra sa mga naging aksyon kamakailan lamang ng People's Republic of China sa Baho de Masinloc na siyang bahagi ng territorial waters ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, nanindigan si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang mga unit ng sandatahang lakas na ginagamit sa mga pagpapatrolya ay dapat na sumusunod sa ilalim ng rules of engagement. Sa ilalim nito nakasaad na ang paggamit ng excessive force para matagumpay na matapos ang isang misyon o operasyon ay hindi pinapayagan at hindi otorisado, maliban na lamang kung ang sitwasyon ay nangangailangan ng self-defense. Magugunita naman na ang BRP Suluan na mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard ay nagsasagawa lamang ng humanitarian aid mission nang habulin ito ng isang People's Liberation Army Navy ship at pagmamaneobra ng isang Chinese Coast Guard vessel na siya namang dahilan ng salpukan ng dalawa. All units of the armed forces when out on patrol missions are covered by the rules of engagement that are given by higher headquarters and amplified by the unified commanders. The rules of engagements are a set of rules that governs the use of force for mission accomplishment. The Chief of Staff has been very clear that in all operations of the West Philippine Sea, to include Baho de Masinloc, the use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. Ganito rin ang itinura ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. kung saan inihayag niya na mayroon silang mga nakahandang contingencies kung sakali man na ang BRP Suluan ang natamaan at kung mayroon ding nasawi sa insidente sa hanay ng Philippine Coast Guard. Malinaw na direktiba sa ilalim ng rules of engagement na siyang sinusunod ng kanilang tropa ay ang right to defend ourselves na maaaring magamit kung kinakailangan lamang at mayroong nakikitang pisikal na banta sa buhay ng mga tropa sa West Philippine Sea. Mga contingency plan tayo kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila. We follow the rules of engagement, no? At ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Samantala nakatakda namang magkaroon ng isang pagpupulong sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at ng iba pang kaugnay na ahensya para talakayin ang mga posibleng hakbang na maaari nilang gawin kontra sa mga panghaharas ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Nanindigan at tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at maging ng Philippine Coast Guard na patuloy silang titindig sa West Philippine Sea upang masiguro na mapoprotektahan at hindi mayuyurakan ang soberanya ng bansa. Yan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Penisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.